Mga kaibigan, isa na namang madugong pelikula ang ating babalikan ngayon. Ang pamagat, Vendetta na lumabas noong 2022. Isang kwento ng hustisya, paghihiganti, at kung gaano kalayo ang kayang gawin ng isang ordinaryong ama para ipaglaban ang anak niya. Ihanda niyo na ang sarili niyo dahil ang kwentong ito ay puno ng karahasan, betrayal, at walang hanggang cycle ng paghihiganti. Unang bahagi. Ang tahimik na buhay ni William ay nagsisimula ang pelikula sa isang simpleng pamilya. Si William Duncan, dating sundalo, pero ngayon ay isang tahimik na ama at asawa. Mas gusto na niyang maging normal, kasama ang pamilya niya. May anak siyang si Kat, isang masayahing dalaga na puno ng pangarap. Makikita natin na ordinaryo lang sila, hapunan sa mesa, simpleng usapan, pero ramdam mong buo ang pagmamahalan sa pamilya. Dito ipinapakita na si William ay hindi na naghahanap ng gulo. Gusto niya na lang ng kapayapaan. Pero gaya ng maraming pelikula ng ganitong tema, ang katahimikan ay hindi magtatagal. Ikalawang bahagi, ang tragedya. Isang gabi, si Kat ay kasama ng kaibigan. Habang papauwi, nasalubong nila ang grupo ng mga kabataang kriminal na pinamumunuan ng magkapatid na Rory at Danny Gallagher. Kilala sila sa lungsod bilang mga anak ng isang makapangyarihang crime boss, si Donnie Gallagher. Nagkaroon ng sagutan at sa di inaasahan, binugbog at pinatay ng grupo si Kat. Brutal ang eksena, walang awa, tila ba para lang magpatunay ng kapangyarihan. Dito bumagsak ang mundo ni William. Sa ospital, hindi kinaya ng anak niya. Umiiyak ang asawa niya habang si William ay parang natulala. At mula doon, alam mong may mabubuong apoy ng paghihiganti. Ikatlong bahagi. Ang hustisya na hindi makamtan sa korte, mabilis na bumagsak ang kaso. Dahil sa impluensya ng pamilya Gallagher, pinalaya agad si Danny kahit halatang halata na siya ang pumatay. Dito nagsimula ang pagkadismaya ni William. Paano pa magtitiwala sa hustisya kung malinaw ang krimen pero nabili ang sistema? Habang umiiyak ang asawa niya, tahimik si William. Pero sa loob-loob niya, nagbabalak na siya ng sariling paraan. Ikaapat na bahagi, ang simula ng vendetta. Isang gabi, sinundan ni William si Danny Gallagher. At dito nagsimula ang pagbabago niya mula sa isang ama tungo sa isang mamamatay tao. Hinuli niya si Danny at walang pag-aalinlangan. Pinatay niya ito. Isang malamig at mabigat na eksena, hindi ito ginawa ni William dahil gusto niya lang ng dugo, kundi dahil alam niyang wala ng hustisyang makukuha. Pero ang ginawa niya ay may kapalit. Ikalimang bahagi, ang ganti ng mga Gallagher. Nang malaman ng pamilyang Gallagher ang nangyari, nag-alab ang galit nila. Lalo na ang nakatatandang kapatid na si Rory at ang kanilang ama na si Donnie. Para sa kanila, hindi lang si Danny ang nawala. Isang insulto ito sa kanilang pangalan at kailangang magdusa si William. Mula rito, nagsimula ang madugong cycle ng paghihiganti. Sinimulang targetin ng mga Gallagher ang pamilya at kaibigan ni William. Sunod-sunod ang engkwentro, habulan, putukan, pananaksak. Ika-anim na bahagi, ang paglalantad ng dating sundalo. Habang lumalala ang sitwasyon, nakikita natin na hindi ordinaryong tao si William. Bilang dating sundalo, sanay siya sa disiplina, taktika at pakikipaglaban. Isa-isa niyang nililigpit ang mga tauhan ng Gallagher, pero habang tumatagal, mas nagiging brutal siya. Parang bumabalik siya sa dating pagkatao na matagal niyang iniwan, isang mandirigma. Ikapitong bahagi, ang walang katapusang dugo, lumawak ang laban. Ang lungsod ay naging parang battlefield ng personal na vendetta. May eksena kung saan hinabol ng mga tauhan ni Donnie si William sa kalye, barilan, suntukan, hanggang sa magmistulang giyera ang paligid. At dito natin makikita ang malaking tema ng pelikula. Kapag nagsimula ang cycle ng paghihiganti, mahirap na itong wakasan. Ikawalong bahagi. Ang huling paglalaban sa dulo, nagharap si William at si Donnie Gallagher. Isang mano-a-mano na laban ng dalawang ama na parehong nawalan ng anak. Parehong puno ng galit at desperasyon pero magkaiba ang dahilan. Dahil pinatay ang inosente niyang anak. Si Donnie dahil pinatay ang anak niyang kriminal. Sa brutal na sagupaan, nanaig si William. Natalo niya si Donnie pero kapalit nito ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang dating katauhan. Hindi na siya ang dating tahimik na ama. Ngayon ay isa na siyang mamamatay tao na nabahira ng dugo. Pangwakas, ang mapait na katotohanan, sa huling eksena,
makikita natin si William na nakaupo mag-isa. Oo, nakuha niya ang hustisyang hinahanap niya, pero kapalit nito, nawala na rin ang lahat ng kapayapaan sa buhay niya. Dahil ang paghihiganti kahit gaano katamis sa simula ay laging may kapalit na sakit at kawalan. At diyan nagtatapos ang Tagalog Movie Recap. Kung gusto niyo pa ng ganitong recaps, huwag kalimutang mag-like at subscribe.